Okay, so hey guys, good morning. Good morning guys. So I'm Rico Haboya. So welcome to my YouTube channel, Rico Life Vlogs, and the other channel is Dr. Rico JTV, and the third channel is Moto Vlogging. Alright. So actually I'm going to explain something regarding our political squabblings as of this moment, no? Here in the Philippines. And siguro tatanungin niyo what will be my credibility. So ang credibility ko kaya makakapagsalita ako ng ganito is that I'm a Doctor of Philosophy graduate. So this is my own opinion regarding what is happening diyan sa Senate, sa ating legislative branch of the Philippines. And moreover is that there is a political squabble, no? Sometimes it's a political harassment, no? Political character machination, no? Like ad hominem arguments, no? Ang nangyayari, no? So ito ay tagisan, ano, sa pagitan ng legislative and the executive branch of our government, no? At yung ating judiciary department or judicial branch naka-standby lang diyan to interpret kung ano ba yung hindi pagkakaintindihan ng executive at legislative branches. So naka-standby ang Supreme Court, no? Siya yung ating magiging arbiter kung ano man yung mga hindi may paliwanag ng maayos ng executive at ng legislative. Okay. So kaso ang mangyayari dyan under the legislative branch, no, doon lalo na sa lower house like the House of Representatives and the Senate, meron dyan mga tanim ang administration, which is a pro-administration congressman, pro-administration senators, no? So kaya nagkakaroon ng kaguluhan sa ating politika. Ngayon papaliwanag ko sa inyo, guys, sa layman's understanding. Ano ba? Saan ba nagsimula yung gulo? Actually, nagsimula yan. Doon tayo kay Tito Soto. Actually, si Tito Soto, alam naman niyo si Tito Soto, 'di ba? Sumabit. Kasi lumabas yung pangalan niya. Kinanta siya ng 18 Marines na dinalahan siya ng 5 maleta, no? 5 maleta. Dinalahan siya doon sa bahay niya, no? Sa bahay niya mismo. So, check ko muna kung gumagana siya, guys. Alright, so yun, dinalan siya ng maleta, no? So malaking yun, malaking kasiraan talaga yun. Kasi alam nyo yung kasama niya si Lacson, dalawa sila. Si Soto ang Senate President noon at si Lacson naman ang chairman ng Blue Ribbon Committee, which protects the executive branch para hindi madamay, no? So sila ang sumasalag noon. Kaya ayaw nilang pagsalitain yung 18 Marines kasi lalabas na talamak yung korupsyon sa ating gobyerno. At ngayon ito na, at umpisa na natin. Nagkaroon ng revamp. Nagkaroon ng eleksyon. So nawalan lahat ng tatayo, nawalan lahat ng chairman na tatayo sa bawat committee sa Senado. Then
the question is, kaya nangyari yun, ganyan, diba? Yan na natin yung kay Senator Bato de la Rosa, no? Yung botohan na 13, no? Mamaya, paliwanag natin yan. Nagsimula na yan ng ganyang kaguluhan because of a certain amendment, no? Na gustong amyendahan. Gusto kasi guys amyendahan, no, ni Senator Dante Marcoleta, isang magaling na lawyer yan, si Senator Dante Marcoleta. Gusto niyang amyendahan ang Rules of Senate. So, ito, Senate Rules, tatandaan nyo lagi. Pag nag-usap tayo sa executive, legislative, and the judiciary departments, lagi nyo tatandaan, ang basehan ng mga yan, unang-una, ay ang 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Yun ang basehan yan. Huwag nyo kakalimutan. Then after nun, merong mga rules na yan sa kanilang bawat department na sinusunod. May rules dyan ang executive, which is based on the 1987 Constitution. May rules dyan ang House of Representatives and the Senate, based on the 1987 Constitution, as well as the Supreme Court or the judicial branch of the Philippines, which is based on the 1987 Constitution, Philippine Constitution. Yun lagi ang basehan yan. Lagi yung tatandaan yan, mga katoto. Yun lagi, mga kaibigan, ng basehan yan. Ngayon, dito, yung let's specify yung Senate rule. Ito, makita ko sa inyo, the rules of the Senate. Yan, itong the rules of the Senate. Yan, yung rules of the Senate na yan is nakabase yan sa 1987 Philippine Constitution. Alright? Ang gustong palitan ni Senator Marcoleta, ito, papakita ko sa inyo. Paano ba bukas na ito? Paangat. Ayan, ha. Yan yung contents niya. Ito na, ang rules of the Senate. Mamaya tayo sa rule 1 and 2. Mapaliwanag ko sa inyo yan. Doon tayo sa rule. Wala. Hanapin natin. Rule 41 yun eh. Para papakita ko sa inyo. Ang rule number 41, it pertains to teleconferencing. Kasi this happens, nangyari to para sa preparasyon ng impeachment proceeding para kay Vice President Sara Duterte. Now, syempre, gusto nating lahat na yung 24 na senador ay makapag-participate. 'Di ba? Makapag-participate sila. Asan siya? Wala dito. 24 na senador yun. What's constitution to? Here. Yan lang, ha. Naano ko ba? Mga resolutions na to. Teka. Not resolution. Resolution, Senate resolution. No. Doon tayo sa dami naman yan. Yan na. Oh my God. Rule
Rule 31. Rule 41 tayo. Roman numerals kasi yung mga ano niya eh. Rule. Okay, Rule 41. Section 14 siya eh. Wait. Inaano ko yun guys para maging maganda. Magandang kwentuhan natin. Kasi ang talagang ayan ah. Ito na. Ito rule rule number 14, section 41. Ayan. Section 41, paragraph B. Ayan guys, oh. Pakita ko sa inyo. Ayan yun. Rule 14 pertains to the Senate sessions. So we have sections 40, 41, and under 41 we have A paragraph, B paragraph, right? Dito tayo magpo-focus dito sa Senate Session Rule 14, dito sa Section 41. Tingnan nyo ha. The President, after consultation with the Majority Leader and the Minority Leader respectively, no? A. Postpone the holding of the session on a day-to-day adjournment, or B. Convene and hold the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology systems due to force majeure or the occurrence of a national emergency as determined by the majority of all the members of the Senate, which may prevent the convening of the Senate or the physical presence of its members in the session hall. So, notwithstanding the foregoing, senators who elect to be physically present during the holding of the teleconference session may personally attend and participate in the said session inside the plenary hall. So, we have here, pwede ka lang makapag-vote, no? Hindi ka makakapunta sa Senate, no? Due to force majeure or the occurrence of a national emergency, which must be determined by the majority of all the members of the Senate, no? Okay, so ito yun. Ito ang gustong palitan ni Senator Rodante Marcoleta. Gusto niyan dagdagan to. Magkaroon siya ng konting amendment. No amendment. Kasi dito, guys, para magkaroon lang ng teleconference, magkakaroon ng teleconference sa Senate kung meron lamang force majeure or national emergency. Yun lang. Kaso nga lang, syempre, ang problema kasi rito, di ba, sabi ko sa inyo kanina, this is political already. Kasi nga, gusto nung majority na maka-attend si Senator Bato de la Rosa and Senator Jinggoy Estrada, kasi nga di ba nakulong si Senator Jinggoy, para makaboto, right, to vote, no? So that's why Senator Dante Marcoleta is insisting to add, no, or to make some amendments doon sa section doon sa rule number 14, section 41, no, regarding teleconference, para lahat makapag-participate. Na doon sa kabilang banda, ayaw naman nung mga minority dati, ayaw ba? So doon nagsimula yun, no? So ang iniisip ko nga niyan, so para hindi nila ma-achieve yung tinatawag na majority,
Kasi unang-una, wala si Senator Bato, nagtatago si Senator Bato, tapos nakulong naman si Senator Jinggoy Estrada. O, di ba? So nabawasan yung opposition, no? Laban diyan sa pro administration. So doon nagsimula lahat 'yan. All right. So balik na tayo sa ano natin. Okay, so na-postpone yung what they call that, yung kanilang may binabanggit pa nga pala, no, na kasi may binabanggit pa si Lacson regarding doon para makontra yung teleconferencing, right? So pinasok niya yon. So rule number 14 nga yung gustong baguhin ni amyenda ni Senator Rodante Marcoleta, but si Lacson meron siyang yung rule number 24 dapat, sabi niya sa rule number 24 dapat meron siya munang what they call this, dumaan muna siya sa mga committee, then doon sa committee doon pag-uusapan if okay ba na pag-usapan yan at botohan sa plenary. Alright? So, pag na-approve doon sa committee, saka yun ilalabas doon sa plenary para pagbotohan. Hindi na dadaan muna sa plenary, sa section 24. Pero, actually, hindi yun ang sinusunod nila noong time na yun. Ang ibinigay ni Senate President Alan Peter Cayetano ay yung Rule number 136. Alright? I don't know if 135 or 136, in which in that matter pwede na nila agad pag-usapan yan sa plenary session nang hindi na dumadaan doon sa mga subcommittee, sa mga committee level, no? Na yun ang pinaglalaban itong si Lacson, na dapat if there will be an amendment doon sa rule number 14 section 41, dapat dumaan muna yan sa committee na pag-usapan. After dumaan yan sa committee, sakayan pagbobotohan sa plenary. But on the instance of Senate President Alan Peter Cayetano, no need. So we can directly make a vote dito sa plenary session by virtue of rule number 136. So yun ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. So nagbabanggaan na sila. So hanggang ma-dismiss, no? Hanggang ma-adjourn hanggang nung Friday. Then hindi na nag-start yung kanilang convening hanggang mag-elect sila itong minority na to, no, na naging majority na ngayon, na nag-elect sila ng kanilang sariling Senate pro tempore. Alam nyo guys, pag sinabing Senate pro tempore, kasi yung Senate pro tempore, yan yung pinaka vice president dyan sa Senate, no? But the thing is, ito kasi papaliwanag ko sa inyo, hindi sila pwedeng makapag-elect ng Senate pro tempore kasi ang needed dyan, no, dapat 13 votes. Nakapaliwanag naman yan sa Senate rules, the Philippine Senate rules. Ang needed vote dyan sa Senate pro tempore, 13 boto. Ganito kasi yan, 4 na opisyal ang kailangan, ang boto ay 13 based on the Constitution of the 1987 Philippine Constitution. Papaliwanag sa inyo. Dali ko kayo sa bakit ka mo? Anong basehan ko? Ito yon. Unang-una ito. Punta dito yung Senate rules. Sa Senate rules, ang sabi dito, ayan, Rule 1 and Rule 2. Ayan. Rules of the Senate. Rule 1. The Senate shall elect in the manner herein after provided a president pro tempore, a secretary, and a sergeant at arms
These officers shall take their oath of office before entering into the discharge of their duty. Rule 1. No, Rule 2, election of officer. The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Should there be more than one candidate for the same office, a nominal vote shall be taken. Otherwise, the elections shall be viva voce or by resolution. So, if you will notice, itong rule number 1, 4 yan. Itong 4 na to, guys, kaya nandito to, iba ang boto niyan kaysa dito. Iba ang boto nito kaysa dito. Ang boto nito, 13 votes lahat yan. Kita nyo? Yang nandito sa section 1, rule 1, elective officers, lahat yan, 13 votes. Pag dito sa election of officers naman dito naman, it pertains to the chairmans, no, vice chairman ng committee at subcommittee, section 2. So, needed dito kahit 12 votes. But dito, 13 votes dito lahat, guys. 13 votes. Alright? 13 boto dapat ang Senate President, Senate President pro tempore, Senate Secretary, at yung Senate Sergeant at Arms. 4 yan. Lagi niyong tatandaan, 4 yan. Ang kailangan boto niyan under Rule 1, Section 1, 13 votes. Bakit? Dadaling ko kayo sa 1987 Philippine Constitution para mas malalo kayong malinawan, ano? Yan ang basehan yan. O, sige. Article, tingnan tayo sa Google. Article 6, Section 16 tayo. Ayan. Teka. Okay. Ito. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Article 6, Section 16 of the 1987 Philippine Constitution. Okay. So, let's talk about the officers of the Congress. Senate President and House Speaker. The Senate elects its President, and the House of Representatives elects its Speaker via majority vote of all the respective members. Right? Other officers, each chamber is authorized to choose any other officers it deems necessary for its operation. Ibig sabihin nun, majority. So if we have 24 senators, ano majority ng 24? O diba? So yun, kaya nga, hindi naman pwedeng 12. Hindi pwedeng 12 ang majority niyan. Kasi kompleto sila nasa Pilipinas eh. Si Senator Bato de la Rosa nagtatago lang pero nasa Pilipinas. Si Senator Jinggoy Estrada nakulong pero nasa Pilipinas. So if you're going to count them all, it's 24. So ano ang magiging majority ng 24? 13. So that's why if you're going to elect a Senate President, a Senate President pro tempore, no? Pag mag-elect ka ng Senate pro tempore, 13 din because it's specified doon sa Senate rules na rule number 14, section 41, no? Na kung paano mo inelect yung presidente, Senate President, ganun din ang Senate President, Senate pro tempore, Secretary, at Sergeant at Arms. So 13, guys, 13. Oh. Dadaling ko kayo sa Constitution mismo para mas maniwala kayo talaga. Ito kasi yan. Let's go to Article 6, Section 16. Pag Article 6 kasi, guys, ang pinag-uusapan doon sa Constitution, legislative. Pag Article 6, Pag Article 7, Executive Department. Pag Article 8, Judiciary Department. Alright? Judicial Department. Kaya, Article 6 tayo. So, ito na yung Article 6, which is Legislative Department. And, in terms of electing the officers, ito, ayan, ito na yan. Ito. Papakita ko sa inyo.
Para maniwala kayo, akala nyo niloloko kayo eh. O yan o, Article 6 Legislative Department